Luis ay isang lalaki na lumaki sa isang barangay sa syudad ng Valenzuela. Bata pa lamang siya nang maranasan niya ang hirap ng buhay. Dahil sa kakulangan sa pera, napilitang tumigil si Luis sa pag-aaral. Noong siya ay nasa 3 taon na ng high school. Kahit na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, mas pinili niyang tumulong sa kanyang pamilya na kumakalamang sikmura dahil sa gutom. Ang tatay ni Luis, si Mang Tonyo, ay dating jeepney driver. Isang araw sa isang trahedya na hindi nila malilimutan, nadamay si Mang Tonyo sa isang aksidente sa kalsada kung saan nagkabungguan ang 2 truck. Nadurog ang jeep na minamaneho niya na siyang naging dahilan para mapatulan siya ng isang paa. Dahil dito, napatigil na siya sa pagmamaneho at nagsimula na lamang magtinda ng tiket ng loto sa palengke. Pasensya na anak, ito na lamang ang kayang gawin ni tatay para makatulong sa inyo. Madalas nang sabihin kay Luis habang hawak-hawak ang isang lumang Biblia na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Si Aling Maria naman, ang nanay ni Luis, ay nagtatrabaho sa isang panahian sa kanilang bayan. Hindi kalakihan ang kita ni Aling Maria, ngunit pinipilit niyang itaguyod ang kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Luis, hanapin mo nga muna yung lumang mong polo. Aayusin ko muna, kailangan na kasi ng kapatid mo sa eskwela eh. Sambit niya habang nagtatanggal ng mga butas at nananahi ng mga punit ng mga lumang damit ni Luis at ng kanyang mga kapatid. Ang mga lumang damit ni Luis at ng mga kapatid nito ay madalas inaayos na lamang ng ginang dahil sa hindi kaya ng kanilang pamilya na bumili ng mga bago. Halos araw-araw na ganito ang ginagawa ni Aling Maria, ngunit hindi naman siya nagre-reklamo. Makakapag-aral ulit kayo, pangako ko yan, sambit niya, na laging nagbibigay pag-asa sa kanyang mga anak. Pangatlo si Luis sa 5 magkakapatid. Ang kanilang ate, si Rosita, ay nabuntis ng maaga noong ito ay nasa high school pa lamang. Dahil sa takot nito sa kanyang mga magulang at dahil na rin sa kahihiyan, ay nagtanan si Rosita kasama ang kanyang nobyo at hindi na muling nagpakita sa kanilang pamilya. Rosita anak, ano bang iniisip mo? Bakit ka nakikipagtanan? Maluwaluwang tanong ni Aling Maria. Ngunit wala niya siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Para makatulong sa kanyang pamilya, nagtrabaho si Luis sa isang factory. Halos araw-araw, pagod na pagod siya sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang araw. Kapag may day off siya, sumasideline siya sa mga construction site bilang tagabuhat para madagdagan ang kanilang kita. Luis, baka naman mapagod ka na niyan, sabi ni Mang Tonyo na nag-aalala sa kalagayan ng anak. Kaya ko naman po ito, itay. Para naman po sa pamilya natin eh. Ang siya namang madalas na sagot ng binata. Dahil sa kanyang mga ginagawa sa kanyang trabaho, ay nagkaroon ng magandang pangangatawan si Luis. Dahil dito, maraming mga kababaihan ang nahumaling sa kanya. Luis, ang gwapo mo naman. Madalas niyang marinig mula sa mga dalaga sa kanilang lugar. Subalit kahit na maraming nagkakagusto sa kanya, walang nagtatagal na relasyon. Ang kanyang mga nobya ay madalas siyang iniiwan dahil ramdam ng mga ito na hindi sila ang kanyang prioridad. Luis, hindi ko na kaya, parang wala lang akong halaga sa iyo eh, sabi ng isa sa kanyang mga dating nobya habang umiiyak. Kahit na masakit, iniintindi na lamang ito ni Luis. Mas pinipili niyang ibigay ang kanyang sweldo sa kanyang pamilya kaysa gastusin ito para sa sarili o sa kanyang nobya. Pasensya na pero pamilya ko muna ang inuuna ko. Palaging paliwanag at sambit ni Luis sa kanyang sarili. Sa araw-araw na pamumuhay ni Luis, puno ng pagsubok at sakripisyo ang kanyang hinaharap. Ngunit kahit anong hirap, patuloy siyang lumalaban para sa kanyang pamilya. Kaya natin to, Luis, ang palaging sambit ni Aling Maria habang sabay silang kumakain ng simpleng hapunan. Balang araw alam mo magiging maayos din ang lahat. Dugtong pa nito, puno ng pag-asa sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan. Sa patuloy na pagtatrabaho ni Luis sa factory, nagsimula siyang mapansin ng asawa ng may-ari ng pabrika, si Cynthia. Isang umaga, habang abala si Luis sa pag-aayos ng mga makina, lumapit sa kanya si Cynthia na may dalang tray ng kape. Luis, baka gusto mong magpahinga. Magkape ka muna, sabi ni Cynthia na may kasamang ngiti. Salamat po Ma'am Cynthia, tugon ni Luis bagaman nag-aalinlangan. Ayaw niyang maging bastos ngunit alam niyang hindi tama ang sobrang pakikipaglapit ng asawa ng may-ari ng pabrika. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, madalas na nagpapakita ng interes si Cynthia kay Luis.
palagi siyang kumakausap dito. Nagbibigay ng mga matatamis ng ngiti at minsan pa nga'y humahawak na sa kanyang braso. Isang araw, habang kumakain ng tanghalian, nalapitan si Luis ng kanyang mga katrabaho, sina Mario at Benji. "Luis, mukhang type ka ni Ma'am Cynthia." Biro ni Mario habang tumatawa. "Oo nga, baka naman pwede mo kaming ipasama sa mga biyaya na natatanggap mo." Dagdag pa ni Benji. "Ano bang sinasabi niyo? Wala akong ginagawang masama." Pagtatanggol ni Luis sa sarili. Kahit na tinatawanan lamang ng kanyang mga katrabaho ang sitwasyon, nararamdaman ni Luis ang bigat ng kanilang mga paratang. Habang lumilipas ang mga araw, naging usap-usapan sa pabrika ang tungkol kay Luis at kay Cynthia. Isang hapon habang nasa kantin, lumapit si Rodel, isa sa mga matagal ng empleyado. "Luis, totoo bang tinaasan ni Ma'am Cynthia ang sweldo mo?" Tanong ni Rodel ng seryoso. "Oo, pero wala naman talaga akong ginagawang masama," sagot ni Luis. "Ayoko ngang tanggapin pero pinipilit niya akong binibigyan." "Ang swerte mo naman," sabay taas ng kilay ni Rodel. "Pero mag-iingat ka, baka mamaya makalabosa ka dahil sa kanya." Kahit na anong paliwanag ang gawin ni Luis, hindi pa rin siya pinapaniwalaan ng kanyang mga kasamahan. Isang araw habang nag-aayos ng makina, nilapitan siya ng kanyang supervisor na si Mang Andoy. "Luis, pinapatawag ka ni Sir Ricardo sa opisina, bilisan mo." Kinabahan si Luis habang papunta sa opisina ng may-ari ng pabrika. Pagdating niya doon, nakita niyang naroon si Cynthia. Umiiyak at tila takot na takot. "Bakit niyo po ako pinatawag, sir?" tanong ni Luis. "Luis, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo bang tinakot mo ang asawa ko para taasan ang sweldo mo?" Galit na tanong ni Sir Ricardo, ang may-ari ng pabrika. "Sir, hindi po. Wala po akong ginagawang masama. Ayoko nga pong tanggapin ang dagdag na sweldo." Pagtanggol ni Luis sa sarili. "Sinungaling!" sigaw ni Cynthia. "Tinatakot mo ako, sabi mo. Sisirain mo ang negosyo namin at sasaktan mo pa kami ng asawa ko kapag hindi kita tinutulungan." "Hindi po yan totoo," sagot ni Luis. "Ma'am Cynthia, bakit niyo po ako inaaksuhan ng ganito?" Ngunit mas pinakinggan ni Sir Ricardo ang asawa niya. "Luis, hindi ko matitiis ang ganitong klaseng empleyado sa pabrika ko. Lumayas ka dito at sinesisante ka na." "Pero sir, wala pa akong kasalanan," pagsusumamon ni Luis. Ngunit wala na siyang nagawa. Pinalaya siya ni Sir Ricardo mula sa pabrika. Matapos ang kanyang pagkasisante, ay hindi naman nawala ng pag-asa si Luis na makatulong sa kanyang pamilya. Agad niyang sinubukan na mag-apply sa iba pang mga factory sa kanilang lugar. Ngunit sa bawat pabrikang pinupuntahan niya, tila ba nauunahan na siya ng balita. "Pasensya na pero hindi ka namin matatanggap," palaging sagot ng mga manager na kanyang nilalapitan. "Dahil po ba ito kay Sir Ricardo?" tanong ni Luis sa isang manager. "Ayoko nang magsalita, Luis, pero malakas ang impluwensya ng dati mong boss," tugon ng manager. "Mahirap kang tanggapin dahil sa mga kumakalat na balita tungkol sa'yo." Sa bawat pag-uusap, lalong nadidismaya si Luis. Wala siyang magawa kundi umuwi ng luhaan. "Paano na ang pamilya ko?" bulong niya sa sarili habang pauwi. Alam niyang kailangan niyang kumita para matulungan ang kanyang pamilya, ngunit tila ba nagsasara ang lahat ng pinto para sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na lumalaban si Luis. "Hindi ako susuko," pangako niya sa sarili. "Gagawin ko ang lahat para makahanap ng trabaho at muling makabangon." Kahit na maraming balakid ang kanyang hinaharap, nanatili siyang matatag at umaasa na balang araw, magkakaroon din siya ng pagkakataong makabawi at mapatunayan ang kanyang sarili. Dahil sa pagkawala ng trabaho ni Luis, madalas siyang nakatambay na lamang sa kanilang bahay. Umaasa na lamang siya sa mga sidelines sa construction, ngunit hindi naman regular ang trabaho dito. Sa bawat araw na walang trabaho, lalo siyang nababahala sa kalagayan ng kanilang pamilya. "Kuya, anong balak mo ngayon?" tanong ni Carlo, ang bunso sa kanilang magkakapatid, habang naghahanda itong pumasok sa eskwelahan. Si Carlo ay nasa grade 7. Masipag at masayang bata na laging nagbibigay ng pag-asa sa kanyang pamilya. "Hindi ko rin alam, Carlo, pero wag mo na munang problemahin yon, basta ang mahalaga makakapasok kayo ng maayos sa eskwela." Sagot ni Luis habang inaayos ang bag ng kanyang kapatid. Bukod kay Carlo, kasama rin itong nag-aaral si Danilo, ang pang-apat sa kanilang magkakapatid na nasa grade 10 na. Si Danilo ay seryoso sa kanyang pag-aaral. Tahimik ngunit may malaking pangarap na balang araw ay makatulong sa pamilya. "Kuya, wag mong kalimutan, may kailangan kaming tapusing project mamaya, baka gabihin ako ng uwi," paalala ni Danilo habang isinasara ang zipper ng kanyang bag.
O ayos lang Danilo, susunduin kita mamaya kahit anong oras matapos ang klase niyo. Tugon ni Luis na may halong pag-aalala. Mula nang mawalan siya ng trabaho, siya na ang nakaatas na magsiguro na makakapasok at makakauwi ng ligtas ang kanyang mga kapatid. Isang hapon, habang nagbabantay si Luis sa labas ng eskwelahan, napansin niyang lumabas ng mag-isa si Carlo. Bunso, nasan si Danilo? Bakit hindi pa siya lumalabas? Tanong ni Luis. Kuya, may nag-aabang sa kanya kanina, mukhang makikipag-away sila. Sagot ni Carlo na puno ng kaba. Dinala nila siya sa isang eskinita malapit dito. Agad na nag-alala si Luis. Tara, hanapin natin siya. Sambit niya habang hawak-hawak ang kamay ng bunso niyang kapatid. Pagdating nila sa eskinita, nadatnan nila si Danilo na pinapalibutan ng mga binata. Sa tansya ni Luis, mas matanda ng 1 o 2 taon ng mga ito kaysa kay Danilo. Anong ginagawa niyo sa kapatid ko, ha? Galit na tanong ni Luis habang lumalapit sa kanila. Sino ka ba? Huwag kang mangialam dito. Sigaw ng isa sa mga binata. Ngunit nang mapansin nila ang malaking pangangatawan ni Luis ay nag-iba ang kanilang timpla. Ayos lang pare, wala naman kaming ginagawang masama. Dagdag ng isa habang nagmamadaling umalis ang grupo. Agad nilalapitan ni Luis si Danilo at tinulungan itong makatayo. Danilo, okay ka lang ba? Tanong ni Luis habang sinusuri ang mga sugat ng kapatid. Oo kuya, pero medyo masakit ang katawan ko. Sagot ni Danilo na halatang nasaktan sa pambubugbog. Pag-uwi sa bahay, ginamot ni Luis ang kanyang kapatid. Ano bang nangyari at bakit ka nila binugbog? Tanong ni Luis habang pinupunasan ang mga sugat ni Danilo. Kuya, yung girlfriend ko kasi crush nila. Nagsiselos ata kaya pinagtulungan nila ako. Pag-amin ni Danilo. Diyos ko Danilo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka munang mag-girlfriend. Problema lang ay yung dudulot niyan lalo na't wala naman tayong pera. Sermon ni Luis. Mas mabuti pang mag-ipon ka muna bago ka mag-isip ng ganyan. Dahil sa pangangaral ni Luis ay nagalit si Danilo sa kanya at agad itong pumunta sa kwarto nito. Naging dahilan nito para maiwan si Luis at si Carlo sa sala. Kuya, bakit ba galit na galit si Kuya Danilo? Tanong ni Carlo. Alam mo Carlo, minsan kailangan nating maging praktikal. Mahirap na ang buhay natin ngayon eh. Paliwanag ni Luis. Ikaw Carlo, baka may girlfriend ka na ha? Wala kuya, ano ka ba? Alam ko naman na hindi pa tamang panahon para dyan. Sagot ni Carlo na may halong seryosong tono. Good Carlo, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Sabi ni Luis habang niyayakap ang bunso. Alam mo, maniwala ka. Balang araw makakaahon din tayo sa hirap. Kinabukasan bumalik si Luis sa pagsa-sideline sa construction site. Bawat sandali ng trabaho ay pinaghuhusayan niya kahit na alam niyang hindi sapat ang kinikita rito para sa kanilang pamilya. Sa bawat pahinga, niisip niya ang kanilang sitwasyon at ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Kailangan ko magsikap para sa kanila. Bulong ni Luis sa sarili habang pinagpapawisan sa init ng araw. Dumating ang isang araw na walang tawag para magtrabaho sa construction, kaya tambay na naman si Luis sa bahay. Napansin niyang tahimik si Danilo. Hindi pa rin natatanggal ang sama ng loob dahil sa kanilang usapan. Danilo, mag-usap nga tayo. Tawag ni Luis habang nilalapitan ng kapatid. Ano na naman kuya? Sagot ni Danilo na halatang inis pa rin. Pasensya na kung napagsalitaan kita nung nakaraan. Gusto ko lang naman na maging maayos ang buhay niyo ni Carlo. Paliwanag ni Luis. Ayoko kayong makita na nahihirapan kagaya ko. Alam ko naman yun kuya, pero minsan ang hirap tanggapin na kailangan nating isakripisyo ang mga bagay na gusto natin. Sagot ni Danilo habang tumutulo ang luha. Niyakap ni Luis ang kanyang kapatid. Tandaan mo Danilo, hindi ako titigil hanggat hindi tayo umaahon sa kahirapan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pangako ni Luis. Sa gitna ng mga pagsubok at sakripisyo, patuloy na lumalaban si Luis para sa kanyang pamilya. Kahit na maraming balakid, hindi siya sumusuko. Umaasa siyang balang araw magkakaroon din sila ng magandang kinabukasan. Para sa inyo Danilo at Carlo, hindi ako titigil. Bulong ni Luis habang pinagmamasdan ng kanyang mga kapatid na nag-aaral sa kanilang mumunting sala. Isang gabi habang kumakain ang pamilya nila Luis ng hapunan, tahimik na kumakain si Mang Tonyo, Aling Maria, Luis, Carlo at Danilo. Simpleng ulam at kanin ang kanilang pinagsasaluhan na tila nagbibigay sa kanila ng konting aliw sa gitna ng mga problema. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Toto, ang pangalawang anak ni Mang Tonyo at Aling Maria. Lasing na lasing si Toto na halatang galing nga sa inuman. Nay, tayo nang makakain dito? Tanong ni Toto habang umaalog ang kanyang katawan sa sobrang kalasingan. Toto, lasing ka na naman? Tanong ni Aling Maria
habang agad itong tumayo upang tulungan ng anak. Nay, gutom ako nang makakain nga dito. Ulit ni Toto na may halong inis. Toto, ano bang ginagawa mo? Hindi ka dapat umuwi ng ganito. Sermon ni Mang Tonyo. Nagpantig ang mga tenga ni Toto at biglang nagalit. Ano? Anong sinasabi mo, Tay? Sigaw niya habang binabalibag ang lamesa. Tumalsik ang mga plato at mangkok at natamaan pa ng isa ang mukha ni Mang Tonyo. Diyos ko, Toto, anong ginagawa mo? Sigaw ni Aling Maria habang sinusubukang kalmahin si Toto. Agad namang lumapit si Luis at Carlo na nagulat sa pangyayari. Kuya, anong problema mo? Bakit ka nagkakaganyan? Tanong ni Luis habang galit na galit. Akma sana siyang aatakihin ng kuya niya ngunit pinigilan siya ng kanyang nanay. Luis, tama na, hayaan mo na si Toto. Di naman niya sinasadya. Sabi ni Aling Maria habang pilit na pinapakalma si Luis. Tay, okay ka lang ba? Tanong ni Danilo habang tinutulungan ng tatay nilang si Mang Tonyo na makatayo. Ayos lang ako, anak, hindi naman ako nasaktan. Sagot ni Mang Tonyo habang pinupunasan ng dugo sa kanyang pisngi na nasugatan matapos tumama rito ang tinidor na nasa loob ng tumalsik na mangkok. Pinakalma ng nanay ni Luis ang kanilang pamilya at tinulungan si Toto na makakyat sa kwarto ni Luis para doon magpahinga. Toto, magpahinga ka na. Bukas na natin pag-usapan ang problema mo. Sabi ni Aling Maria habang inaakay ang lasing na anak. Nay, sorry, hindi ko sinasadya. Bulong ni Toto habang papasok sa kwarto. Napagdesisyonan ng pamilya na matulog na lamang matapos ang gulo. Kinabukasan habang naghahanda ng agahan si Aling Maria, tinanong niya si Toto. Bakit ka lasing kagabi? Anong problema mo? May problema lang kami ni Mrs. Nay. Kaya naisipan kong dito muna tumuloy pansamantala. Sagot ni Toto na halatang may mabigat na dinadala. Anak, alam mo namang laging bukas ang bahay para sa inyo. Pero sana hindi ka nagwawala kagabi. Paalala ni Aling Maria. Opo, Nay, pasensya na po. Sagot ni Toto ngunit hindi ito humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Dahil sa hindi talaga humingi ng tawad si Toto sa tatay nila na nasugatan niya at tanging nagsasorry lamang sa kanilang nanay, ay napagdesisyonan ni Luis na umalis na lamang muna sa bahay nila dahil hindi niya matiis ang pag-uugali ng kanyang kuya. Nay, labas lang ako, kailangan ko mag-isip-isip. Paalam ni Luis habang lumalabas ng bahay. Habang naglalakad si Luis sa kanilang lugar, nakasalubong niya si Miss Cynthia. Inirapan siya nito at minalditahan. Ano, wala ka ng trabaho, no? Buti nga sa'yo. Sarkastikong sabi ni Cynthia. Hindi na lang pinansin ni Luis si Cynthia at nagpatuloy sa paglalakad. Ayoko nang magkaroon pa ng issue. Bulong niya sa sarili habang patuloy na naglalakad. Habang naglilibot, nakita niyang isa niyang kababata, si Bong, na nagtatrabaho bilang pedicab driver. Pansamantala itong nagpapahinga sa gilid ng kalsada. Luis, kumusta ka na? Balita ko, wala ka na raw sa factory. Tanong ni Bong habang hinihimas ang likod ng pedicab. O pare, natanggal ako dahil sa mga maling akusasyon. Sagot ni Luis na may halong lungkot. Kaya ito, naghahanap pa rin ng trabaho, pero wala pa rin ako mapasukang maayos. Naku, mahirap ang sitwasyon mo. Alam mo, pwede ka namang mag-pedicab driver kagaya ko. Kahit papaano may kita araw-araw. Hawak mo pa ang oras mo. Alok ni Bong. Mababa lang ang kita dito pero pwede mo itong gawin araw-araw. Maraming sumasakay sa mga pedicab dahil makalsada rin ang lugar natin. Paliwanag ni Bong. Napaisip sa Luis sa sinabi ng kanyang kababata. Sige Bong, tatanggapin ko ang alok mo. Kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko eh. Sagot ni Luis na may halong determinasyon. Ayos, halika, tuturuan kita. Sabi ni Bong na tuwang-tuwa sa pagpayag ni Luis. Nagsimula na si Luis bilang pedicab driver kinabukasan. Kahit na mababa lamang ang kita, pinagsisikapan niyang magtrabaho ng maayos para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Luis, ang sipag mo ah. Baka naman maubos mo ang lahat ng pasahero dito. Biro ni Bong habang magkasabay silang nag-aabang ng mga pasahero. Naku pre, kailangan talaga nating magsikap eh. Para sa pamilya. Sagot ni Luis habang pinupunasan ng pawis. Habang patuloy na nagsisipag sa kanyang bagong trabaho, napagtanto ni Luis na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroon pa ring pag-asa. Basta para sa pamilya hindi ako titigil. Bulong niya sa sarili habang nagmamaneho ng kanyang pedicab. Sa bawat araw na nagdadaan, natutunan ni Luis na harapin ang bawat hamon na may tapang at determinasyon. Alam niyang darating din ang araw na makakaahon sila sa kahirapan. Para sa inyo, Nay, Tay, Danilo at Carlo, hindi ako susuko. Pangako ni Luis habang pinagmamasdan ng mga taong patuloy na sumasakay sa kanyang pedicab.
Sa patuloy na pagpe-pedicab ni Luis, nakilala niya ang iba't ibang mga residente sa kanilang bayan. Sa bawat araw ng pamamasada, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang mga pasahero na dati-rati hindi niya naman nakikilala ng personal. Dahil sa kabagalan ng takbo ng kanyang pedicab kumpara sa mga tricycle na may makina, nagiging mas malapit at personal ang kanyang pakikitungo sa mga ito. Isa sa mga madalas na sumasakay kay Luis ay si Aling Nena, isang masayahing matanda na laging may dalang bayong. Luis, alam mo ba kung saan may murang bigas ngayon? Tanong ni Aling Nena isang umaga. Oo naman Aling Nena, sa palengke sa kanto may promo yata sila ngayon eh. Sagot ni Luis na may ngiti. Salamat anak, malaking tulong ka talaga sa amin. Sagot ni Aling Nena habang bumababa ng pedicab. Bukod kay Aling Nena, marami pang iba na naging kaibigan si Luis. May mga estudyante mula sa eskwelahan ng kanyang mga kapatid na nagbibigay sa kanya ng balita tungkol sa mga activities at events. Kuya Luis, may school fair kami bukas. Pahatid ulit ako ha. Magkikita-kita kasi kami ng mga kaibigan ko. Sabi ni Ana, isang batang pasero. O sige ba, paparada ako bukas ng maaga malapit sa bahay niyo. Tugon ni Luis habang nagmamaneho. Sa mga panahong iyon, patuloy din siyang sumasideline sa construction at nagbubuhat sa mga palengke. Isang araw, habang nagbubuhat ng sako ng bigas, tinanong siya ng isang tendera. Luis, kumusta ang pagiging pedicab driver? Kaya pa ba? Kaya pa po ate. Kailangan nang magsikap para sa pamilya. Silang nagpapalakas sa akin araw-araw. Sagot ni Luis habang pinupunasan ng pawis. Kalaunan, isang umaga, may isang dalagang naging regular na pasahero si Luis. Si Emily, 22 taong gulang na nag-aaral ng tourism sa kolehiyo. Tuwing umaga, sasakay siya sa pedicab ni Luis papunta sa terminal ng jeep. Para sa ibang mga nasakyan ko, ikaw na yata ang pinakatahimik na pedicab driver na nakilala ko. Sabi ni Emily isang umaga habang nasa biyahe sila. Pasensya naman, medyo naaasiwa lang ako makipag-usap sa mga babae. Sagot ni Luis na may halong pag-aalangan. Ha? Bakit naman? Tanong ni Emily habang nag-aayos ng kanyang buhok. Di naman kita kakagatin. Napangiti si Luis sa biro ni Emily. May nangyari na kasi dati na medyo nakakatroma. Anya. Pero masaya akong makausap ka, ma'am. Habang patuloy ang kanilang pagsasama sa mga biyahe, ay naging madalas ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Luis na magtatapos na sa kolehiyo si Emily. Tourism ang course ko. Gustong gusto kong maging flight attendant. Kwento ni Emily. Ikaw Luis, ilang taon ka na? 21 lang ako ma'am. Akala ko nga mas bata ka sa akin eh. Sagot ni Luis na nagulat nang malaman na mas matanda pala si Emily sa kanya. Mukhang bata pa ba ako? Siguro dahil alaga ako ni lolo at lola. Sabi ni Emily na may halong saya at lungkot. Ah, nasa lolo at lola ka lumaki ma'am? Tanong ni Luis na curious. Oo eh, iniwan ako ng mga magulang ko noong sanggol pa lang ako. Sabi ni lola baka iniwan nila ako dahil may sakit ako sa puso noon. Paliwanag ni Emily habang tinitignan ang labas ng pedicab. May sakit ka sa puso? Tanong ni Luis, nag-aalala. Oo, pero milagro na gumaling ako kaya naman noong bata pa ako, hindi ako masyadong nakakalabas kaya ngayon pangarap ko talagang maging flight attendant at makita ang iba't ibang lugar. Sabi ni Emily na puno ng pangarap sa kanyang mga mata. Natuwa si Luis sa kwento ni Emily. Napakaganda ng pangarap mo Emily, sana matupad mo yan. Salamat Luis, alam mo, sa bawat araw na sumasakay ako sa pedicab mo, lalo kitang nakikilala. Mabait ka palang tao. Sabi ni Emily na may kasamang ngiti. Salamat ma'am. Mahirap lang talaga ang buhay pero kailangan nating magsikap para sa mga pangarap natin. Sagot ni Luis na may halong inspirasyon. Sa paglipas ng mga araw, naging malapit na magkaibigan sina Luis at Emily. Sa bawat biyahe, nagiging masaya ang kanilang usapan. Luis, balang araw gusto kong makita kang nagtagumpay. Sabi ni Emily habang pababa ng pedicab. Ganon din ako sa iyo ma'am. Pangako suportahan po kita sa mga pangarap mo. Tugon ni Luis habang nakangiti. Sa patuloy na pamamasada ni Luis, nakahanap siya ng inspirasyon kay Emily. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at problema, patuloy pa rin si Luis na nagpapakatatag at nangangarap na sa mga susunod na araw ay makakamtam nila ang kanilang mga pangarap. Isang gabi habang papalapit na si Luis sa pagtatapos ng kanyang pamamasada sa pedicab, napansin niya na hindi na rin nagpapakita sa Emily. Palagi itong sumasakay tuwing alas 6 ng gabi mula sa terminal ng jeep. Sa tagal ng kanilang pagkakaibigan, kabisado na nila Luis ang oras at uwi ni Emily.
Siguro ibang pwede ka bang sinakyan niya o baka naman maaga siyang umuwi ngayon. Bulong ni Luis sa sarili habang binabaybay ang daan pa uwi. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Sana naman ligtas siya. Dagdag pa niya. Habang pauwi, nadaanan ni Luis ang isang nakaparadang tricycle sa gilid ng isang kalsada, malapit sa madamong parte ng kanilang lugar. Lalampasan na sana niya ito ngunit may narinig siyang isang tila pinigilang sigaw mula sa damuhan. Napakunot siya at dali-daling pinarada ang pedicab. Agad siyang rumisponde sa lugar kung saan nanggagaling ang ingay. Sa kanyang paglapit nakita niyang isang matandang lalaki na nakapatong kay Emily na halatang takot na takot. Nakatakip ang kamay ng lalaki sa bibig ni Emily. Agad na sinuntok ni Luis ang lalaki at tinulungan si Emily na makatakas. Emily, tumakbo ka! Humingi ka ng tulong! Sigaw ni Luis habang pinoprotektahan si Emily. Agad na tumakbo si Emily papalayo, habang si Luis naman ay nakipaglaban sa matanda. Anong akala mo? Gagawa ka ng masama tapos makakatakas ka ng ganun-ganun lang? Galit na tanong ni Luis habang pinapadapa ang lalaki sa damuhan at pinatungan ng likod nito para hindi makagalaw. Matapos ang ilang minuto, bumalik si Emily kasama ang mga barangay tanod. Ayan po siya. Siya ang nagpupumilit sa akin kanina. Sigaw ni Emily habang tinuturo ang lalaki. Agad na dinakip ng mga tanod ang lalaki. Sumama ka sa amin sa barangay hall. Utos ng isang tanod bago sila umalis. Niyakap ni Emily sa Luis. Luis, maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Walang anuman, Emily. Ang mahalaga, ligtas ka. Sagot ni Luis habang hinahaplos ang likod ni Emily upang pakalmahin ito. Sa barangay hall, pilit na binabaliktad ng tricycle driver ang bintang sa kanya. Magjowa lang ang mga yan. Binibintangan lang nila ako para hindi magbayad sa tricycle. Sigaw ng lalaki. Kung ganun, bakit huminto ang tricycle mo sa tabi ng damuhan? Tanong ng tanod na may halong pagdududa. Nagkasiraan po kasi. Palusot ng lalaki. Ngunit hindi ka panipaniwala ang kanyang kwento. Lalo na't magkasabay na nagpaliwanag sina Luis at Emily tungkol sa nangyari. Sir, bigla na lang niya akong hinatak papunta sa damuhan. Sabi ni Emily. Humahagulgol pa rin sa takot. Mas kapani-paniwala ang kwento nila. Sabi ng isang tanod habang nakatingin sa tricycle driver. Ikulong na yan. May mga testigo tayong dalawa na nagsasabing may ginawa siyang masama. Habang palabas ng barangay hall, muling nagpasalamat si Emily kay Luis. Luis, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sabi ni Emily habang pinupunasan ng luha. Emily, ang mahalaga, ligtas ka. Huwag kang mag-alala. Tugon ni Luis na may ngiti. Pero gusto ko nang magpahatid sundo sa'yo tuwing papasok ako. Mas kampante akong kasama ka. Sabi ni Emily na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Oo naman, Emily, walang problema sa akin yun. Sagot ni Luis. Simula bukas ako na ang bahala sa'yo. Niyakap ni Emily si Luis ng mahigpit. Salamat talaga, Luis. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala ka. Sabi niya habang bumibitaw sa pagkakayakap. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hinatid ni Luis si Emily pa uwi sa bahay nila. Emily, siguraduhin mong ligtas kang palagi. Kung may kailangan ka, nandito lang naman ako. Paalala ni Luis. Oo, Luis, maraming salamat talaga. Tugon ni Emily habang bumababa ng pedicab. Nang makauwi si Luis sa kanilang bahay, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Buti na lang at nadaanan ko sila. Bulong niya sa sarili habang nagpapahinga. Kinabukasan maagang sinundo ni Luis sa Emily. Habang nasa biyahe, nagsimula silang magkwentuhan. Luis, alam mo ba, hindi ko talaga alam kung paano kita mapapasalamatan. Sabi ni Emily na may ngiti sa labi. Walang anuman, Emily, kaibigan kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sagot ni Luis na may halong seryosong tono. Habang patuloy silang nag-uusap, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Luis, sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi sa iyo pero tuwing kasama kita, pakiramdam kong ligtas ako. Sabi ni Emily na tila ba may halong emosyon sa kanyang boses. Emily, lagi kong iingatan ang pakiramdam na yan. Hindi kita pababayaan. Tugon ni Luis habang nagmamaneho. Sa bawat araw na dumadaan, naging mas malapit sina Luis at Emily. Nagiging masaya ang bawat biyahe nila. Puno ng kwentuhan at tawanan. Luis, sana kahit anong mangyari, lagi tayong magkaibigan. Sabi ni Emily isang umaga habang papunta sila sa terminal. Oo naman, Emily, pangako. Lagi akong nandito para sa iyo. Sagot ni Luis na may halong pangako sa kanyang boses. Sa bawat biyahe nila, natutunan ni Luis na hindi hadlang ang hirap ng buhay para magkaroon ng tunay na kaibigan at inspirasyon. Para sa pamilya at para sa iyo, Emily, hindi ako titigil.
Bulong ni Luis sa sarili habang pinagmamasdan si Emily na masayang naglalakad papunta sa kanyang destination. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Luis na kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may tunay na kaibigan at inspirasyon, kaya nilang lagpasan ang anumang pagsubok. Valentine's Day noon at patuloy pa rin nagtatrabaho si Luis bilang pedicab driver. Habang pumapasada, napansin niyang maraming taong may daladalang mga regalo para sa kanilang mga nobya at nobyo. Ang ilan dito ay matanda na, habang ang iba naman ay estudyante pa lamang. Isang grupo ng mga kabataang lalaki ang sumakay sa pedicab ni Luis na may daladalang mga bulaklak at tsokolate. "Kuya, ang dami mo sigurong pasero ngayon, no? Ang daming nagre-regalo eh," sabi ng isang binata. "Oo nga, ang daming mga sweet ngayon," sagot ni Luis habang umingiti. Bago pumasok sa trabaho, nakita niya ang kanyang kapatid na si Danilo na may daladalang rosas. "Danilo, para kanino yan?" tanong ni Luis. "Sa girlfriend ko, kuya, Valentine's naman ngayon eh," sagot ni Danilo na nakangiti. "Sige, mag-ingat ka ha, huwag magpagabi," paalala ni Luis. Sa gabi ngayon, naghihintay si Luis sa terminal ng jeep kung saan manggagaling pa uwi si Emily. Hihintay niya ito para masigurong siya ang maghahatid rito at hindi na muli pang mapapahamak ang dalaga. Nang makarating si Emily, agad itong lumapit kay Luis at may iniabot sa kanya. Isang pack ng tsokolate na may nakataling pink na ribbon. "Para sa'yo, Luis," sabi ni Emily habang inaabot ang tsokolate. Numula si Luis dahil sa dami ng naging jowa niya. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng regalo mula sa isang babae. "Emily, para saan to?" tanong ni Luis na may halong kaba at tuwa. "Pasasalamat lang, Luis, sa lahat ng tulong mo sa akin," sagot ni Emily habang umingiti. Tahimik na binaybay nila Luis at Emily ang daan pa uwi sa bahay ng dalaga. Wala silang imik, parehong nag-iisip. Nang makarating sa bahay ni Emily, sinabi ng dalaga, "Luis, mag-iingat ka sa daan ha." "Sige Emily, ikaw rin. Good night," sagot ni Luis. Dali-daling pumasok sa bahay si Emily habang si Luis ay naiwan sa labas, litong-lito sa mga nangyari. Pagka-uwi ni Luis sa kanilang bahay, nadatnan niya si Danilo at Carlo na nanonood ng telebisyon. "Kuya, ano yung dala mo?" tanong ni Carlo nang makita ang tsokolate na dala ni Luis. Bigay lang ng kaibigan kong si Emily," sagot ni Luis na tila ba nahihiya. "Asa ka naman kuya, baka may gusto na sa'yo si Ate Emily," tukso ni Danilo. "Ano ba kayo, tulog na nga kayo?" sagot ni Luis na natatawa ngunit halatang kinikilig. Habang nakahiga si Luis noong gabi na iyon, hindi niya matanggal sa isip niya si Emily at ang binigay nitong tsokolate. Ano kaya talagang ibig sabihin nito? Tanong niya sa sarili. Iniisip niya kung posible bang may pagtingin sa kanya si Emily. Iniisip din ni Luis na kumpara sa ibang mga babae, mas komportable siya kay Emily. "Handa na ba akong makipagrelasyon ulit?" tanong niya sa sarili. Sa dulo, tila ba may napagdesisyonan si Luis. At sa paglipas ng mga minuto, nakatulog na siya. Kinaumagahan, sinundo ni Luis si Emily sa bahay nila. Tahimik muli sila sa kalsada ngunit nagsalita si Luis. "Emily, may tanong ako sa'yo." "Ano yun, Luis?" tanong ni Emily na may halong kaba. Kasi may plano ka bang mag-boyfriend?" tanong ni Luis habang tinitignan si Emily. "Wala, bakit mo natanong?" sagot ni Emily na halatang nagulat. "Gusto mo bang maging tayo?" tanong ni Luis na halos bulong lang. Nagulat si Emily sa sinabi ni Luis. Hindi siya agad nakapagsalita, ngunit maya-maya ay ngumiti siya. "Matagal na ako may gusto sa iyo, Luis, at mas napalakas lang yun noong tinulungan mo ako noon sa tricycle driver," sagot ni Emily na may halong kaba at tuwa. "Talaga, Emily? Gusto ko rin naman talaga na maging tayo," sabi ni Luis na tuwang-tuwa. "Oo, Luis, gusto ko rin maging tayo," sagot ni Emily habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Luis. Nagsimula ang pagiging magnobyo at nobya ni na Luis at Emily. Pinakilala nila ang isa't isa sa kanilang mga pamilya. Natuwa ang mga ito at tinanggap ang kanilang pagsasama. "Emily, mabait si Luis, siguradong aalagaan ka niya," sabi ni Aling Maria. "Salamat po, Aling Maria. Gagawin ko rin po ang lahat para sa kanya," sagot ni Emily na nakangiti. Magmula noon, hindi na sinisingil ni Luis ng pamasahe si Emily. "Bakit pa kita sisingilin girlfriend na nga kita." "Hay nako Luis, ang sweet mo talaga," sagot ni Emily na natatawa. Naging matamis ang kanilang pagsasama. Kalaunan ay gumraduate si Emily sa kolehiyo. Dumalo sa seremonya hindi lamang ang kanyang lolo at lola,
kundi pati na rin si Luis. Congratulations, mahal. Proud na proud kami sa'yo. Sabi ni Luis habang inaabot ang isang bouquet ng bulaklak kay Emily. Salamat, Luis. Ang saya ko kasi nandito ka. Sagot ni Emily na puno ng emosyon. Hinahatid sundo ni Luis si Emily sa airport kung saan ito nagtatrabaho. Gamit ang pagte-text, nasasabihan siya ni Emily kung kailan ito babalik sa bansa. Luis, babalik na ako bukas ng gabi. Sunduin mo ako ha. Text ni Emily isang gabi. Masayang-masaya naman si Luis dahil sa wakas ay nakahanap kagad ng trabaho ang kanyang girlfriend at natupad na nito ang kanyang mga pangarap. Oo naman mahal, ingat ka. Sagot ni Luis. Umabot ang kanilang relasyon sa 2 taon. Dito na napagdesisyon na ng dalawa na magpakasal. Sigurado na kasi sila sa isa't isa. Emily, handa ka na bang magpakasal? Tanong ni Luis isang gabi habang magkasama sila sa ilalim ng mga bituin. Oo Luis, handa na ako. Mahal na mahal kita. Sagot ni Emily na may halong tuwa at luha. Ikinasal sila sa isang simpleng kasalan na dinaluhan lamang ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Luis, pangako, mamahalin kita habang buhay. Sabi ni Emily habang isinusumpa ang kanilang pangako sa isa't isa. Emily, ikaw ang buhay ko, pangako hindi kita bababayaan. Sagot ni Luis habang niyayakap ang kanyang bagong asawa. Sa bawat araw na dumadaan, lalo pang tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Magkasama nilang hinarap ang bawat hamon ng buhay, puno ng pag-asa at determinasyon. Para sa pamilya at sa'yo, Emily, hindi ako titigil. Bulong ni Luis habang nakangiti sa kanyang asawa. Nabuo ang bagong kabanata sa buhay ni na Luis at Emily, punong-puno ng pagmamahalan, pag-asa at pangarap. Sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa, hindi muna pinili ni na Luis at Emily na magkaroon ng anak. Si Emily ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang flight attendant. Nangangailangan siyang pumunta sa iba't ibang mga bansa. Si Luis naman ay nakahanap ng trabaho bilang security guard tuwing gabi, habang nagpe-pedicab tuwing umaga hanggang tanghali. Dahil sa kanilang mga abala, napagdesisyonan nilang manirahan muna sa bahay nila Emily, kasama ang lolo at lola nito. Si Luis ang nag-aalaga sa mga matanda kapag wala si Emily. Mahal, sigurado ka bang okay lang na dito muna ako sa bahay niyo? Tanong ni Luis isang gabi bago umalis si Emily papuntang trabaho. Oo naman mahal, kailangan ng lolo at lola ko ng kasama. At saka mas kampante ako na ikaw ang nandito. Sagot ni Emily habang hinahanda ang kanyang maleta. Okay, ingat ka palagi ha, mahal kita. Paalam ni Luis habang niyayakap si Emily. Mahal din kita Luis, babalik ako agad. Sagot ni Emily bago siya lumabas ng pintuan. Sa paglipas ng mga buwan, naging abala si na Luis at Emily sa kanilang mga trabaho. Bagaman bihirang magkasama, sinisiguro nilang magkausap sa telepono at magka-chat araw-araw. Luis, kamusta si lolo at lola? Tanong ni Emily sa telepono isang gabi. Okay naman sila, si lola medyo nanghihina na pero binabantayan ko siya. Sagot ni Luis habang pinapatulog ang mga matanda. Sa kasamang palad isang gabi naramdaman ni Luis na lalong nanghihina si lola. Lola, kailangan na nating magpatingin sa doktor. Sabi ni Luis habang hawak ang kamay ng matanda. Hindi na Luis, ayoko na. Gusto ko lang makasama ang pamilya ko. Sagot ng lola na may halong pagod sa kanyang boses. Isang araw nga, dumating ang kinatatakutan nila. Pumanaw ang lola ni Emily dahil sa katandaan. Kasama ni Luis si Emily na inalagaan ng matanda sa mga huling sandali nito. Emily mahal, nandito lang ako, hindi kita bababayaan. Sabi ni Luis habang niyayakap ang umiiyak na si Emily. Salamat Luis, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa totoo lang. Sagot ni Emily habang humahagulhol. Gabi noong hinatid ni Luis at Emily ang lola ni Emily sa morgue. Kinaumagahan habang gigisingin pa lamang nila ang lolo ni Emily, nakita nila itong nakahandusay sa sahig at bumubula ang bibig. Lolo! Lolo! Sigaw ni Emily habang yumuyuko sa lolo niya. Violet na ang kulay ng balat nito at hindi na rin humihinga. Dali natin siya sa ospital, sabi ni Luis na nag-aalala. Ngunit sa kanyang pagdating sa ospital, idineklarang ilang oras ng patay ang matanda. Uminom siya ng lason, sabi ng doktor. Labis ang iyak ni Emily. Luis, ginawa ito ni Lolo para makasama agad si Lola. Hindi niya kinaya ang pagkawala ni Lola, sabi ni Emily habang niyayakap si Luis. Sa burol, maraming nakiramay sa kanila. Kasama ni Luis ang kanilang pamilya. Emily, nandito lang kami para sa'yo.
Sabi ni Danilo habang niyayakap ang kapatid. Salamat Danilo, salamat sa inyong lahat. Sagot ni Emily na may halong pasasalamat at lungkot. Habang nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang lolo at lola, nanalangin si Luis. Panginoon, gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas para malagpasan ng lahat ng ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na sa kanilang trabaho si Emily at si Luis naman ay patuloy na nag-aalaga sa bahay. Isang gabi, habang mag-uusap sila sa telepono, tinanong ni Emily si Luis. Luis, kumusta ka na? Kumusta ang trabaho mo? Okay naman Emily, medyo may hirap pero kakayanin. Ikaw, kumusta ang biyahe mo? Tanong ni Luis. Pagod din pero kaya natin to Luis, miss na kita. Sabi ni Emily na may halong lungkot sa kanyang boses. Miss na rin kita Emily pero alam kong malalagpasan natin ang lahat ng to. Sagot ni Luis. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, patuloy na lumalaban sina Luis at Emily. Isang gabi habang nasa telepono, nagtanong si Luis. Emily, paano kung magkaroon na tayo ng anak? Siguro, mas magiging masaya tayo. Sa totoo lang Luis, gusto ko rin magkaroon na tayo ng anak pero sa ngayon mahirap. Pareho tayong abala sa trabaho natin. Sagot ni Emily na may halong pag-aalala. Oo nga mahal, kailangan nating mag-isip ng mabuti pero pangako, darating din naman ang tamang panahon para dyan. Sabi naman ni Luis na puno ng pag-asa. Isang araw, bumalik si Emily sa bansa. Sa kanilang pagkikita, niyakap siya agad ni Luis. Luis, ang dami ko nang namimiss sa'yo. Sabi ni Emily habang niyayakap ang asawa. Ako rin Emily, mahal na mahal kita. Sagot ni Luis habang mahigpit na niyayakap si Emily. Sa kanilang muling pagsasama, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagsubok at problema, natutunan nilang magpakatatag at magtiwala sa isa't isa. Luis, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ng lahat ng ito kung wala ka. Sabi ni Emily isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang kama. Emily, mahal na mahal kita. Kaya nating lagpasan ng lahat ng ito. Magkasama tayo. Sagot ni Luis habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Sa bawat araw na dumadaan, natutunan ni na Luis at Emily na ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa dami ng mga regalo o pera, kundi sa pagtutulungan at pag-unawa sa isa't isa. Para sa iyo Emily, gagawin ko ang lahat pangako. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Luis isang gabi habang magkasama silang nanonood ng bituin sa labas ng kanilang bahay. Sa bawat sandali, lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam nilang magkasama nilang haharapin ang bawat hamon ng buhay. Para sa iyo Luis, magpapatuloy ako. Mahal na mahal kita. Sabi ni Emily habang nakatingin sa mga mata ng kanyang asawa. Isang araw habang pauwi mula sa pagpepedicab si Luis, nakita niya ang isang aksidente sa kalsada. Nagkabungguan ng isang magandang sasakyan at isang tricycle. Nakita na Luis ang isang nagwawalang lalaki na nakadamit ng magarbo na marahang pinipigilan ng mga tauhan nito. Sa harap ng nagwawalang lalaki ang tricycle driver na pilit na nagpapaliwanag. Pero dahil panay sigaw ang lalaki, hindi nito matapos ang kanyang sinasabi. Anong ginawa mo? Tingnan mo ang nangyari sa sasakyan ko! Sigaw ng magarang lalaki habang pilit siyang pinipigilan ng kanyang mga tauhan. Pasensya na sir, hindi ko naman sinasadya. Sagot ng tricycle driver na halatang kinakabahan. Kalaunan nakawala ang lalaki sa pagkakahawak ng kanyang mga tauhan na naging dahilan para magkarambulan sila ng tricycle driver. Nasama na rin sa rambulan ng mga tauhan ng lalaki at iba pang tricycle driver na tumulong sa kanilang kasamahan. Dahil sa gulo, nagsiliparan ang ilang mga gamit mula sa bag ng marangyang lalaki, kabilang ang ilang mga papeles. Para na rin hindi siya madami sa gulo, umalis na si Luis. Pagdating niya sa bahay nila ni Emily, inihanda niya ang kanyang pedicab para linisin. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang wallet na naiwan sa loob ng pedicab. Inakala niyang mula ito sa kanyang pasero. Bubuksan niya na sana ito para tignan kung merong ID o pagkakakilanlan. Pero laking gulat niya nang makita niya ang litrato ng lalaking nagwawala kanina, ang tila milyonaryong lalaki. Pero ang mas nakakagulat pa, kasama ng lalaki sa litrato, ang kanyang asawa na si Emily. Magkayakap ang dalawa at tila ba sweet na sweet sa isa't isa. Namutla si Luis at agad na isip na nagloloko ang kanyang asawa. Posible bang sa tuwing umaalis ito sa bahay nila, hindi trabaho ang inaatupag nito, kundi nang lalalaki lamang? Sa pagkakataong iyon, muling nagsisi si Luis na sinubukan niyang magmahaluli dahil sa sakit na kanyang nararamdaman mula sa panloloko ng kanyang asawa.
Nag-text sa Emily sa kanya noong gabi na iyon. Napauwi na ito at nasa airport na ito bukas ng umaga. Hindi nag-reply si Luis at hindi niya na rin pinansin ang mga mensahe ng kanyang asawa. Gusto niya itong kumprontahin pero gusto niyang maayos ang kanyang pag-iisip bago niya ito gawin. Hawak-hawak ni Luis ang litrato ng lalaki at ni Emily na nakita niya kanina. Kinabukasan, hindi sinundo ni Luis si Emily. Nakatanggap siya ng maraming tawag mula rito pero hindi niya ito pinansin. Kalaunan, umuwi si Emily sa kanilang bahay. Nang madatnan niya si Luis sa sala, tinanong niya agad ito. Luis, bakit hindi mo sinasagot yung mga text sa tawag ko? Bakit hindi mo rin ako sinundo? Muli namang tumulo ang luha ni Luis at sumabog na ang kanyang emosyon. Agad niyang tinanong si Emily. Emily, anong ibig sabihin nito? Inahagis ni Luis ang litrato kay Emily. Nang pulutin ito ni Emily, kitang-kita sa mukha nito ang pagkagulat. Luis, hindi ako ito. Hindi ko kilala ang taong to. Pagtatanggol ni Emily. Hindi na ako naniniwala sa Emily. Pumunta na lang tayo sa barangay hall ngayon. Sabi ni Luis na galit na galit. Pagdating nila sa barangay, isinuko ni Luis sa mga opisyal ang wallet na tagpuan niya. Sakto at naroon ang isang tauhan ng lalaking may-ari nito na agad tinawagan ng kanyang boss. Pagkadating ng lalaking mayaman sa barangay hall, nagulat ito nang makita si Emily. Ana, anong ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki na ikinagulat ni na Luis at Emily. Ano? Hindi ako si Ana. Pagtataka niya Emily. Hindi nga kita kilala eh. Sinabi ng lalaki na si Ana ang kanyang girlfriend pero dinay-dinay pa rin ito ni Emily. Tinawagan ng lalaki si Ana at sumagot ito sa telepono. Ana, ba't nandito ka sa barangay hall? May nakita akong kamukhang-kamukha mo. Pumunta ka nga dito para magkapaliwanagan tayo. Sabi ng lalaki. Kalaunan dumating ang babaeng nagngangalang Ana. Kamukhang-kamukha talaga ito ni Emily. Sa gulat ni Luis at Emily, nagkatinginan ng dalawa. Tila ba nagtataka kung paano sila magkapareho ng mukha. Paano to nangyari? Mukhang magkamukha talaga tayo. Sabi ni Emily habang nakatitig kay Ana. Punta tayo sa isang restaurant para doon tayo mag-usap ng masinsinan. Sabi ng lalaki. Pumayag ang lahat at nagpunta sila sa isang malapit na restaurant. Habang nag-uusap, napag-alaman nilang magka-poses din sina Ana at Emily. Ipaliwanag mo Ana, paano ka ba lumaki? Tanong ni Luis. Pinaampon ako ng mga magulang ko sa Amerika. Lumaki ako kasama ang mga adoptive parents ko. Dito ko nakilala ang kasalukuyan kong boyfriend, si Robert. Kwento ni Ana. Ako naman, lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko. Iniwan din ako ng mga magulang ko noong sanggol pa lang ako. Sabi ni Emily na halatang naguguluhan. Hinala ko, posibleng kambal kayo. Sabi ni Luis. Pero hindi ko alam paano nangyari yun. Hindi ako makapaniwala. Sabi ni Emily habang nakatingin kay Ana. Paano nga kung totoo ito? May paraan naman para malaman natin. Sabi ng boyfriend ni Ana na si Robert. Magpa-DNA test tayo. Habang naghihintay ng resulta sa DNA test, kabado si Emily sa maaaring maging resulta. Kasama niya noon si Luis. Sa mga nagdaang araw, habang hinihintay ang resulta, kinomfort ni Luis ang kanyang asawa. Emily, pasensya ka na kung napagdudahan kita. Hindi ko sinasadyang magalit ng ganun. Sabi ni Luis habang niyayakap sa Emily. Luis, naintindihan ko, mahirap talaga ang sitwasyon niya yun. Sabi ni Emily habang humahagulhol. Pero salamat ha, nandito ka pa rin. Sa gabi ngayon, magkayakap ang mag-asawa at parehong nag-aalala at na-excite sa magiging resulta. Ano man ang maging resulta Emily, nandito lang ako para sa'yo. Sabi ni Luis habang inahaplos ang buhok ng kanyang asawa. Salamat sa suporta Luis, mahal na mahal kita. Tugon ni Emily habang humihigpit ang yakap sa kanyang asawa. Pagdating ng araw ng paglabas ng resulta, sabay-sabay silang pumunta sa klinik. Ito na ang resulta ng DNA test nyo. Sabi ng doktor habang inaabot ang mga papel kay Emily at Ana. Nang basahin nila ang resulta, laking gulat ng lahat. Positibo. Kambal tayo Ana. Sabi ni Emily na halos hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala Emily, kambal pala tayo. Sabi ni Ana habang tumutulo ang luha. Nagyakapan sina Emily at Ana. Sabay na humihikbi sa tuwa. Ngayon alam na natin ang totoo. May kakambal pala ako. Sabi ni Emily habang nakangiti. Luis, salamat sa lahat ng suporta mo. Hindi ko ito kakayanin kung wala ka. Sabi ni Emily habang nakatingin kay Luis. Emily, hindi kita pababayaan, magkasama natin itong haharapin. Sagot ni Luis na may halong tuwa at pagmamahal. Para magkakilala ng mabuti ang magkambal,
pansamantalang nanuluyan sina Ana at Robert sa bahay nila Luis at Emily. Isang gabi habang naghahapunan silang apat, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan. Ana, gusto kong ipakita sa iyo ang mga litrato ng lolo at lola natin, sabi ni Emily habang inaabot ang isang album ng mga lumang litrato. Dito kasi ako lumaki kasama nila. Napakabuti nilang mga tao. Tinignan ni Ana ang mga litrato at napaluwa. Nakakalungkot na hindi ko man lang sila nakilala. Pero masaya akong malaman na inalagaan ka nila ng mabuti, Emily, sabi ni Ana habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Paano naman ang buhay mo sa Amerika, Ana? Tanong ni Emily habang nagbubukas ng isa pang pahina ng album. Ordinaryo lang, Emily. Lumaki ako sa piling ng aking mga adoptive parents. Mabait naman sila at tinrato nila akong parang tunay nilang anak, sagot ni Ana. Pero alam mo yun, laging may kulang. Ngayon ko lang naramdaman ng kumpletong pamilya sa totoo lang. Si Robert na nakikinig lamang sa kanilang pag-uusap ay biglang nagtanong. Luis, ano ang trabaho niyo ni Emily? Si Emily ay isang flight attendant at ako naman ay isang pedicab driver at security guard tuwing gabi, sagot ni Luis habang humihigop ng kape. Kayo naman, anong trabaho niyo? Tanong ni Luis kay Robert at Ana. Pareho kaming business owner ni Ana. Pumunta kami dito sa lugar para makipag-usap sa mga pabrika para makipag-cooperate, sagot ni Robert. Anong pabrika ang balak niyong i-partner? Tanong ni Luis na may halong kaba. Yung pabrika na sa May Angeles, Luis, sagot ni Robert. Yung kila Ricardo Gomez? Biglang napansin nila Robert at Ana ang pagkabigla sa mukha ni Luis. Bakit parang gulat na gulat ka, Luis? Tanong ng kapatid ni Emily na si Ana. Wala. Iba lang talaga yung naranasan ko doon, sagot ni Luis habang humihinga ng malalim. Doon kasi ako sinisante dahil sa maling akusasyon ng asawa ng may-ari ng pabrika, si Ma'am Cynthia. Sinabi niyang tinakot ko siya para taasan daw ang sweldo ko. Dahil sa naging kwento ni Luis, nagpasya sina Robert at Ana na wag nang ituloy ang pakikipag-partner sa pabrika nila Sir Ricardo. Kinabukasan, nang tanungin ni Ricardo kung bakit tumatras sina Robert at Ana, sinabi nila na hindi kasi kayo kasundo ng isa sa mga kamag-anak namin. Kaya't mabuti na lamang na hindi na natin ituloy ang ugnayan sa isa't isa. Hindi na nila sinabi kung sino ang tinutukoy nilang kamag-anak. Nagtuloy-tuloy naman ang pakikipagkomunika ni na Robert at Ana kay Luis at Emily. Sa bawat pag-uusap, lalo pang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at pagkakaintindihan bilang pamilya. Makalipas nga ang 6 na buwan, nalaman nilang nag-propose na si Robert kay Ana. Isang gabi habang nagdi-dinner silang apat, ibinalita ito ni Ana kay Emily. Emily, nag-propose na si Robert, ikakasal na kami, sabi ni Ana na hindi mapigilan ng tuwa. Talaga? Nagsisi ako naman para sa iyo, Ana, sabi ni Emily habang niyayakap ang kanyang kambal. Imbitado kami sa kasal, ha? Ano ko ba, syempre? Kayo ang mga pangunahing bisita namin, sagot ni Ana habang tumatawa. Dumating ang araw ng kasal. Sina Luis at Emily ay nasa harapan ng simbahan, nakangiti habang pinapanood ang seremonya. Masaya ako para sa kanila, sabi ni Luis habang hawak ang kamay ni Emily. Ako rin, Luis. Parang kahapon lang nang malaman ko na may kambal ako, ngayon ikakasal na siya, sagot ni Emily na may halong emosyon. Habang pinapanood nila ang seremonya, naramdaman ni Luis ang lalim ng pagmamahal at suporta sa pagitan ng kanilang pamilya. Ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa buhay ng isang tao? Bulong ni Luis sa sarili. Matapos ang kasal, nagkaroon ng masayang handaan. Lahat ng bisita ay masaya at nagkakasiyahan. Luis, salamat sa lahat ng suporta mo. Hindi ko ito kakayanin kung wala ka, sabi ni Ana habang yumayakap kay Luis. Ana, masaya akong maging bahagi ng buhay mo. Alam kong magiging masaya kayo ni Robert, sagot ni Luis na may halong saya at pagmamalaki. Habang nasa handaan, tinanong ni Robert si Luis. Luis, may plano ba kayong magkaroon ng anak ni Emily? Sa ngayon pre, wala pa, hindi eh. Pareho kaming abala sa trabaho, sagot ni Luis. Pero darating din ang tamang panahon para dyan. Sana maging masaya ang buhay niyo tulad namin ni Ana, sabi ni Robert habang iniinom ang kanyang alak. Salamat Robert, alam kong magiging masaya rin kami, sagot ni Luis na may halong pag-asa. Sa pagtatapos ng handaan, nagkaroon ng pagkakataon sina Luis at Emily na mag-usap ng masinsinan. Luis, anong nararamdaman mo ngayon?
Tanong ni Emily habang nakahawak sa kamay ng asawa. Masaya ako, Emily. Masaya ako para sa'yo. Sa kambal mo at sa lahat ng naganap. Alam ko na maraming pagsubok pa tayong haharapin pero alam ko rin na malalagpasan natin ang lahat ng ito. Sagot ni Luis habang tinitignan ng asawa. Salamat Luis, mahal na mahal kita. Sabi ni Emily na may halong luha ng kasiyahan. Mahal na mahal din kita, Emily. Sagot ni Luis habang niyayakap ang asawa. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. At sa uli, ang pag-ibig ang magbibigay ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Sa wakas natapos ang isang kabanata sa buhay ni na Luis at Emily. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kanilang masaya at puno ng pagmamahalang pagsasama. Para sa iyo, Emily, at sa ating pamilya, hindi ako titigil. Mahal na mahal kita. Sabi ni Luis habang magkasama nilang tinatanaw ang bagong umaga, puno ng pag-asa at pangarap.